Balitang probinsya naman po tayo sa Santiago, Isabela, isang dalagitang nasagip matapos umunong gawing drug courier ng kanyang sariling ina. Sa Cebu naman, isang maedad na babae ang nakuna ng 400,000 piso ng budol-budol gang. Yan at iba pa sa balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Makikinang na alahas ang pinansilaw ng mga hinihinalang miyembro ng Budol-Budol Gang sa isang lolang 72 taong gulang. Sa investigasyon, lumalabas na inalok nila ang lola ng mga alahas at may pera pang nakasobre. Kapalit daw nito ay 400,000 piso na gagamitin umano para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Naengganyo ang lola at sa isang simbahan binigay niya ang pera sa mga suspect pero agad tumakas sa mga ito tangay ang pera. Nagpasaklolo ang lola sa gwardya ng simbahan kaya inaresto ang isa sa mga suspect na umamin sa krimen. Pero ang 3 pa nilang kasama nakatakas, bit-bit ang pera ng lola. Sa Masbate City, mismong kapitan ng barangay ang tinarget sa raid ng pulisya sa isang lodging house. Napag-alamang ilang araw na ikinukulong roon ng kapitan ang kinakasamang babae. Binubugbog at pinipilit pa umunong magdroga. Si Barangay Chairman Tito Ibaya, nahulihan ng ilang sachet ng pinagbabawal na gamot at baril. Maharap siya sa patong-patong na kaso. Isang dalagita ang hawak ngayon ng DSWD sa Santiago, Isabela na ginawa umanong drug courier ng mismong ina. Nang manmanan kasi ng pulisya ang ina, napansin nila na ang 13 anyos na anak ang pinaghahatid nito ng droga. Nakuha mula sa dalagita ang isang sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga umano ng 20,000 piso. Sa kabila naman ng ginawang surveillance, hindi na nahuli ang ina ng dalagita. Nakahandusay na sa kalsada ang 2 hinihinalang karnaper sa Paniki, Tarlac matapos makaenkwentro ng mga pulis bago nito ay ninakaw raw ng mga suspect ang motor na isang lalaki na agad nakapagsumbog sa mga pulis. Sa checkpoint doon na nagkabarilan. Patay ang 2 suspect, nakatakas naman ang isa pa. Sandra Aguinaldo, GMA News.